Detalye sa pansamantalang kasunduan ng Pilipinas at China para sa paghahatid ng tulong sa mga sundalong Pilipinong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre, nananatili pa ring misteryo para sa mga ordinaryong Pilipino. Ito ay matapos maglabas ng magkaibang ulat ang Manila at ang Beijing patungkol sa agreement na ito, kung saan ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry ay pinayagan na ng Beijing ang Manila na mag-supply ng mga pangangailangan ng kanilang mga tauhan sa BRP Sierra Madre sa isang makataong pamamaraan. Gayunpaman ayon sa ministro, ang mga misyon ng pag-supply ay maaaring maganap lamang kung ang Pilipinas ay magbibigay ng abiso sa China bago ito mangyari at pagkatapos ng pagsusuri sa mga supply, at imomonitor din umano ng China ang buong proseso ng resupply mission. Sa madaling salita ay tila bumalik sa panahon ng Gentleman's Agreement ang nais palabasin ng China sa pahayag nilang ito. Gayunpaman na magkabilang panig ay wala pang inilalabas na detalye patungkol sa nasabing agreement. Bukod pa rito, ang pahayag na ito ng Foreign Ministry ng China ay mariing pinasinungalingan ng Pilipinas, kung saan ayon naman sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas na ang bansa ay magpapatuloy sa pagtatanggol ng kanilang mga karapatan sa West Philippine Sea, at binabanggit na ang provisional agreement sa Beijing ay naabot ng hindi nagsasakripisyo ng pambansang posisyon. At sa makatuwid umano, ang pahayag ng Chinese Foreign Minister na kakailanganin pa ng Pilipinas ang paunang abiso at on-site inspection ay hindi tumpak o hindi totoo, at ang napagkasunduan umano ng dalawang panig ay ang pagsang-ayon lamang sa isang pangkaraniwang pagkakaunawaan. Gayunpaman ang mga detalye ng kasunduan ay mananatili umanong kompidensyal maliban kung pumayag ang magkabilang panig na isa publiko ang mga ito. At ayon pa kay Secretary Anyo na ang napagkasunduan umano ng magkabilang panig ay bawasan lamang ang tensyon upang maiwasan ang mga bakbakan, anumang bagay na maaaring humantong sa pinsala sa mga sundalo o sinuman, at nilinaw na hindi umano sila nagkasundo sa anumang bagay na makasisira sa posisyon ng Pilipinas. Sa madaling salita, ang pahayag ng bawat isa ay tila naglalarawan na walang magbabago sa sitwasyon at tensyon sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa usapin ng resupply mission ng bansa, dahil nilinaw ng China sa kanilang pahayag ang kanilang mga kondisyones, samantala ay nilinaw rin ng Pilipinas na hindi sila sumasang-ayon sa kondisyones na ito, kaya't kaduda-duda talaga kung anong agreement ang napagkasunduan ng dalawang grupo. Pero dahil nga aminado ang parehong bansa na may nabuong pansamantalang kasunduan, ay nangangahulugan nito na ang parehong bansa ay pawang may pakinabang sa kasunduang ito, at obviously ang dapat maging pakinabang ng Pilipinas sa kasunduang ito ay ang malayang makapag-resupply ang Pilipinas sa ating mga sundalo at makapangisda ng payapa sa ating karagatan, ang mga Pilipino. Gayunpaman, dahil nga nagkokontrahan ang layunin ng bawat isa para sa resupply mission ng bansa, ay nangangahulugan lamang na magpapatuloy ang pagpigil ng China sa resupply mission ng bansa, kaya't ang maaaring kasunduan na nabuo sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi ang mismong proseso ng resupply mission, kundi ang pagtitiyak ng Pilipinas na hindi nito isasali ang US sa resupply mission ng bansa, kung saan sa paraang ito ay maaaring mangako naman ng China na babawasan ang kanilang presensya sa West Philippine Sea at iiwasan ang paggamit ng dahas para sa resupply mission ng bansa. Sa madaling salita ay magpapatuloy pa rin ang dalawang bansa sa pagsusulong ng ipinaglalaban nila, at maaaring mabawasan lang ang barko ng China sa ating mga isla habang nakatitiyak sila na hindi natin isasali sa resupply mission ng Amerika na kamakailan lang ay paulit-ulit nang nag-aalok ng tulong para sa bansa. Gayunpaman, sa kabila nito ay nagpahayag pa rin ng suporta ang Estados Unidos para sa desisyon ng Pilipinas, kung saan sinabi nito na malugod na tinatanggap ng gobyerno ng Estados Unidos ang desisyon ng gobyerno ng Pilipinas na makipagkasundo sa China para sa mapayapa at diplomatikong negosasyon hinggil sa issue ng West Philippine Sea, at binigyang diin din nito ang matatag na pangako ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, sa magkahiwalay na ulat ay tagumpay na napalubog ng US at allies ang USS Tarawa sa naganap na sinking exercises nito noong July 19, 2024, kung saan ito ay isang klase ng amphibious assault ship ng US na di hamak na mas malaki at mas matibay
kumpara sa mga Type 071 at Type 075 warship na ipinagmamalaki ng China. At halos kasing laki na rin ito ng aircraft carrier na Liaoning at Shandong ng China. Kaya't ang matagumpay na pagpapalubog nito sa isang pagsasanay na ginawa ng US kasama ang mga allies nito ay tiyak na may idea na sila kung anong klaseng missiles ang pinakamabisang gamitin sa mga barko ng PLA Navy sakaling makabangga nila ito sa hinaharap. Ayon sa ulat, ang militar ng US ay nag-eeksperimento sa mga potensyal na sistema ng armas para sa hinaharap sa patuloy na pagsasanay ng Rim of the Pacific 2024 sa Hawaii gamit ang isang sandata na kilala bilang Quick Sync sa panahon ng biennial drill o pagsasanay sa kada 2 taon ng sinking exercise. Samantala, malinaw naman sa kaalaman ng China na ang pagsasanay na ito ay isang banta mula sa US dahil sa pagiging agresibo ng China sa mga kapitbahay nito sa Asia, kaya't mariin itong kinukundina ng China at sinasabing ang US lamang umano ang nagpapagulo sa Asia. Subalit mas malinaw naman para sa mas maraming bansa sa mundo na ang China na ngayon ang pinakamalaking panganib para sa kapayapaan ng mundo dahil sa pagiging sugapa nito pagdating sa pag-aangkin ng maraming teritoryo na lumilikha ng kaguluhan sa rehiyong ito. Kung kaya't ang halos lahat ng bansa sa kasalukuyan ay nagpapalakas na ng kani-kanilang depensa at mas maraming bansa na rin ang sumasali ngayon sa iba't ibang pagsasanay na ginagawa ng Amerika dahil hindi lamang sa Asia banta ngayon ng China kundi pati na rin sa Australia, US at Europa. Kaya't bagamat iba't ibang kontinente na ang mga ito ay nagsisikap silang magpakita ng puwersa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Amerika. Sa kasalukuyan kasi ay nagsasagawa na rin ng pagsasanay ang China sa Belarus na nasa bakuran lang ng Poland sa Europa at dahil sa patuloy na pagsuporta nito sa Russia ay malaki ang pagnanais ng Europa, partikular na ang mga miyembro ng NATO na parusahan ng China at kahit pa sa Australia ay pinalalakas na rin ng China ang impluwensya nito malapit sa bakuran nila. Isama mo pa ang US na numero 1 kalaban ng China, kaya naman sa kasalukuyan ay ang mayorya na ng mga bansa sa halos 4 na kontinente na ang kalaban ng China. Kaya't kahit saang bansa mapalaban sa kasalukuyan ng bansang ito, ay tiyak na napakaraming bansa ang tutulong sa pagnanais na mapabagsak ang komunistang partido.